Kabanata 1, ang malaking kahon ng tanso sa kalawakan. Ang buhay ay ang pinakamalaking himala ng mundo. Sa apat na sulok ng itaas at ibaba ay nakasulat ang salitang, universo. Bagamat ang universo ay totoo, ito ay walang hanggan at hindi maabot. Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, nakasulat ang salitang, pundasyon. Bagamat ang pundasyon ay may pag-unlad, hindi alam ang pinagmulan nito. Ang universo ay malawak at ang kalawakan ay walang hanggan, maraming mga siyentipiko ang nag-isip na ang Earth ay ang tanging lugar na may buhay. Sa katotohanan, ang sangkatauhan ay labis na nag-iisa. Sa loob ng malawak at matandang universo, kahit na may bilyong mga planeta, napakahirap makahanap ng pangalawang planeta na may buhay. Gayunpaman, hindi kailanman sumuko ang sangkatauhan sa paghahanap. Mula noong nakaraang siglo, nagpadala na ng maraming mga spacecraft para sa pagsisiyasat sa kalawakan. Ang Voyager 2 ay isang unmanned spacecraft na inilunsad noong 1977 mula sa Kennedy Space Center sa Amerika. Sa ibabaw nito ay may dala-dalang gintong disk na may temang pagbati sa universo na naglalaman ng ilang mga uri ng musika na sikat at mga mensahe ng pagbati na sinabi sa 55 wika sa mundo, umaasa na isang araw ay mahuhuli ito ng ibang sibilisasyon. Mula dekada 2070 hanggang ngayon, ang Voyager 2 ay nananatiling nag-iisa sa kanyang paglalakbay sa malawak na universo. Ito ay tila isang maliit na butil ng alikabok. Maaaring tulad ng karamihan sa mga spacecraft, nagkaroon ito ng mga problema o tuluyang nawala sa tahimik na kalawakan. Lumipas na ang mahigit 30 taon, ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad at nakabuo ang sangkatauhan ng mas advanced na mga spacecraft. Maaaring sa hindi kalayuan ay makakakuha tayo ng bagong hakbang sa pagsisiyasat sa kalawakan. Ngunit kahit na ganito, sa mahabang panahon, ang mga bagong uri ng spacecraft ay hindi pa rin makasunod sa yapak ng Voyager 2. Lumipas na ang 33 taon, ang Voyager 2 ay umabot na ng 14 na bilyong km mula sa Earth. Sa oras na ito, ang bilis nito ay umabot na sa ikatlong antas ng bilis sa universo, at sa kanyang orbit, hindi na ito kailanman makakabalik sa solar system, naging isang napakamasining na spacecraft. Sa dilim at yelo ng universo, ang ilang mga bituin ay tila mga malinaw na diamante na nakasabit sa isang itim na tela. Bagamat ang Voyager 2 ay mabilis na lumilipad sa malalim at walang hanggan ng universo, ito ay tila mga uod o langgam na dahan-daang gumagapang sa madilim na lupa. Matapos ang mahigit 30 taon, ngayon sa oras na ito, ang Voyager 2 ay nakakita ng isang nakakamanghang bagay. Sa tahimik na universo, siyam na higanteng katawan ay tahimik na nakahiga sa isang lugar. Noong ika-22 ng Mayo taong 2010, ang NASA ay tumanggap ng isang mahiwagang datos na ipinadala ng Voyager 2. Pagkatapos ng maraming pagsisikap sa pagsasalin, nakita nila ang isang hindi maipaliwanag na imahe. Sa oras na ito, ang lahat ng tao sa control room ng NASA ay nagulat, nakatayo na parang mga estatwang kahoy, sila ay labis na natatakot. Matagal bago sila nakabawi, at pagkatapos, ang control room ay naging maingay. Diyos ko, ano ang nakikita natin dito? Paano ito posible? Hindi ito kapani-paniwala. Ang Voyager 2 ay matagal nang walang kontrol, tanging patuloy na umuusad. Matapos may padala ang mahiwagang datos, nagmadali itong lumipad sa madilim na espasyo, mas malalim pa sa madilim na kalawakan. Dahil ang espasyong ito ay napakalayo, kahit na may malaking natuklasan, at nakakuha ng isang nakakagulat na imahe, ang sangkatauhan ay walang magawa. Ang grupong ito ng mahiwagang impormasyon ay hindi na ipahayag sa labas. Pagtatapos, ngunit minsan ang mga pangyayari ay hindi nangyayari ayon sa inaasahan ng lahat. Ano man ang mga kagamitan sa pagmamasid at pagsisiyasat sa kalawakan, o ang mga siyentipikong pag-aaral ng buhay at pisika, o ang mga space station na may mga natatanging kondisyon. Mula noong 1971, ang Unyong Sobyet ay matagumpay na naglunsad ng unang manned space station, at hanggang ngayon, ang buong mundo ay naglunsad ng 9 na space station. Noong ika-11 ng Hunyo taong 2010, sa panahong ito, sa loob ng International Space Station, ang ilang mga astronaut ay nagulat, ang kanilang mga pupil ay mabilis na kumsuo. Hanggang sa ngayon, ang pag-iral ng Diyos ay matagal ng pinabulaanan. Kung ang paniniwalang ito ay may mga tagapagpatuloy, ito ay sa espiritual na kawalang katiyakan ng tao na naghahanap ng isang simbolo. Ngunit sa oras na ito, ang isipan ng ilang mga elite astronaut ay nakakaranas ng matinding pagkabigla, nakita nila ang isang hindi maipaliwanag na imahe.
Sa labas ng International Space Station, sa yelo at dilim ng universo, siyam na higanteng nilalang ang hindi kumikilos, tila matagal nang naruroon, nagdudulot ng walang katapusang kalungkutan, at ito ay siyam na katawan ng dragon. Walang pagkakaiba sa mga dragon sa mga alamat. Bawat katawan ng dragon ay umaabot ng 100 metro, tila gawa sa tinunaw na bakal, puno ng nakakaindek na damdamin. Ang dragon, na umiiral sa mga alamat kasama ng mga Diyos, ay lumalampas sa mga batas ng kalikasan. Ang siyam na katawan ng dragon ay umaabot ng 100 metro, ang kanilang mga buntot ay nakatali sa isang itim na kadena, sa madilim na espasyo ng universo sa likod ng siyam na katawan ng dragon, may isang kabaong na gawa sa tanso na umaabot ng 20 metro ang haba. Ang dragon, na umiiral sa mga alamat kasama ng mga Diyos, ay lumalampas sa mga batas ng kalikasan. Ngunit, sa pag-unlad ng agham hanggang ngayon, sino pa ang maniniwala na talagang umiiral ang mga dragon? Ang mga astronaut sa loob ng International Space Station, ang kanilang isipan ay labis na naapektuhan, ang tanawin na kanilang nakita ay nagdulot sa kanila ng hindi maipaliwanag na damdamin. Sa tahimik na universo, ang katawan ng dragon ay tila isang hindi mapapabagsak na pader ng bakal, at kahit na maramdaman ang nakatagong nakasisindak na lakas sa loob ng mga katawan. Ngunit, sila ay nawala na sa buhay, at magpakailanman ay natutulog sa malamig na espasyo ng universo. Ito ay, matapos ang matinding pagkabigla, ang ilang mga elite astronaut ay muling nag-urong ang kanilang mga mata, ang imahe na kanilang nakita ay lalong nagdulot ng takot. Ang malaking kabaong na gawa sa tanso ay may sinaunang hugis, ang ibabaw nito ay tila may isang sinaunang disenyo, puno ng kalungkutan ng mga taon, hindi alam kung ilang taon na itong lumulutang sa universo. Isinara ni Chris Wu ang aklat na Huangdi Neijing, ibinalik ang kanyang isip sa estado matapos ang pag-iisip tungkol sa kabanatang, The Wen, na nagtatala ng panahon ng sinaunang panahon. Tungkol sa panahon ng sinaunang panahon, wala namang mga detalyadong tala na tiyak, para sa mga tao sa kasalukuyan ito ay isang bahagi ng kasaysayan na puno ng kalabuan, na nagdudulot ng maraming pag-iisip. Si Yulong Kiyokwanai na espasyo ng universo, ang siyam na katawan ng dragon at ang malaking kabaong na gawa sa tanso ay nakakabit sa isang itim na kadena, ang anyo nito ay nagdudulot ng pagkabigla. Matapos ang pagkabigla sa hindi maipaliwanag na imahe, ang mga elite astronaut ay nagpadala ng signal ng komunikasyon. Universo, tumatawag sa Earth. Tungkol sa tiyak na pag-iral ng Voyager 2 na inilunsad sa kalawakan mula dekada 2070 hanggang Abril, Mayo ng 2010 ay nawala ang komunikasyon sa Earth. Kabanata 2, The Wen. Ang The Wen ay isang kabanata sa Huangdi Neijing. Ang mga tao sa sinaunang panahon, namumuhay ng daang taon, at ang kanilang mga galaw ay hindi bumabagal. Ang Hoang Danoy Kin ay isang sinaunang aklat na itinuturing na kayamanan, isinulat ito ilang libong taon na ang nakalipas, naging isa sa 3 dakilang klasikong aklat ng China, ang mga sinasabi sa aklat kahit na hindi maaring pagkatiwalaan ng buo, ngunit maaari ring sabihin sa kabuuan ito ay may napakahalagang halaga. Maaaring mabuhay ang isang mortal ng higit sa 100 taon, ngunit ang mga kilos ay walang kahit anong palatandaan ng katandaan. Tungkol sa kabanatang TVN na nagtatala ng isyu ng edad ng mga sinaunang tao, natural na hindi maaring pagkatiwalaan ng isang modernong tao tulad niya. Ang malamig na hangin ay dahan-daang humihip, ilang mga dahon ng tungog sa hardin ay dahan-daang sumasayaw, nagbanggaan at nagbigay ng tunog na rao, ang sariwang hangin mula sa bintana sa harapan ay humihip papasok. Si Chris Wu ay talagang mahilig sa mga aklat na uri ng Suo KY 3, habang nagbubuhos ng isang tasa ng mahinang berdeng tsaa, sinimulan niyang ipagpatuloy ang pagtalikod sa lumang aklat na nasa kanyang kamay. 3. Suo KY, pagkolekta ng mga kakaibang kwento. Sa panahon ng sinaunang panahon, ito ay isang napaka-misteryosong bahagi ng kasaysayan. Siya ay nagtataka bakit maraming mga lumang aklat ang kapag binanggit ang panahon ng sinaunang, na sinasabi ng mga sinaunang tao ay napakamabura, tila mayroong isang misteryo sa pagkawala ng sinaunang sibilisasyon sa daloy ng kasaysayan. Talaga bang mayroong isang bahagi ng kasaysayan na hindi alam ng mga tao? Pagkatapos ng isang maikling sandali ng pagninilay, siya ay muling nagpatuloy sa pagbabasa. Ang aklat na itinuturing na kayamanan, isinulat ito ilang libong taon na ang nakalipas, naging isa sa 3 dakilang klasikong aklat ng China, ang mga sinasabi sa aklat kahit na hindi maaring pagkatiwalaan ng buo, ngunit maaari ring sabihin sa kabuuan ito ay may napakahalagang halaga. Edkit Tin Dia, Ba M Duang, HP Tinki,
Doklap Thursday THN, Konok NHUC NHT, Sinang Dote Tindia, VHU Chong, THKY Dowsin. Apat, pumuno sa langit at lupa, hawakan ng yin at yang, humigop ng esensya, panatilihin ang espiritu, ang katawan at kalamnan ay isa, maaaring makasabay sa langit at lupa, walang katapusan, ito ang daan. Ang kabanatang TVN ay maraming beses na binanggit ang sinaunang panahon, may kaalaman sa pagbabago ng langit at lupa, pagsasanay sa pagbuo ng esensya, upang ang tao ay makamit ang walang kamatayang buhay, ang mga modernong tao ay sa katunayan ay walang kakayahang maniwala. Hindi namamalayan, ang pulang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, ang sinag ng hapon ay kumakalat, pinapahiran ang puno ng enjidong sa labas ng bintana ng isang mapusyaw na pulang kulay. Ipinagpapaalam ni Chris Wu ang aklat na Haang Danoykin, naghahanda na sumali sa isang pagtitipon ng klase kasama ang mga kaklase. 3 taon na ang lumipas mula nang siya ay umalis sa universidad, si Chris Wu ay nanatili sa lungsod na ito pagkatapos ng kanyang pagtatapos, habang tinitingnan ang nakaraan, ang panahon ng pagiging estudyante na walang malay at simple ay hindi na maibabalik. Ang 3 taon ay kung iisipin ay hindi mahaba, ngunit hindi rin ito maikling panahon, ang mga dating kaklase ay ngayon ay nasa iba't ibang sulok ng mundo, bawat isa ay may kanya-kanyang buhay. Ang magandang tunog ng ringtone ng kanyang cellphone ay pumutol sa kanyang mga iniisip, ito ay si Leoning na tumatawag, isang maganda at napakamatalinong babae, pagkatapos ng kanyang pagtatapos ay lumipat sa kalapit na lungsod, sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan ay umakyat bilang manager ng sangay 1 taon na ang nakalipas. Nang kanyang pinindot, ang magandang tunog ng ringtone ng kanyang cellphone ay pumutol sa kanyang mga iniisip, ito ay si Leoning na tumatawag, isang maganda at napakamatalinong babae, pagkatapos ng kanyang pagtatapos ay lumipat sa kalapit na lungsod, sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan ay umakyat bilang manager ng sangay 1 taon na ang nakalipas. Nang kanyang pinindot ang sagot sa tawag, agad niyang narinig ang boses ni Leoning na nagbibiruan, noong siya ay nag-aaral sa universidad ay ipinakita na niya ang napakahusay na kakayahan sa pakikipag-ugnayan, madali siyang makapaglapit sa iba. Kumusta, naisip mo ako? Madali siyang nakapagpabalik. Sa kabilang linya ay narinig ang isang napakakaaya-ayang tawa, sinabi niya. Hindi ko alam ang lokasyon ng pagtitipon ng klase, samahan mo ako mamaya. Matapos ang maingat na pag-uusap tungkol sa lokasyon ng kanilang pagkikita, umalis si Chris Wu sa kanyang bahay sakay ng kotse. Noong siya ay nag-aaral pa, siya ay nagkaroon ng pagnanasa kay Leoning, ngunit siya ay maingat na sinabihan na hindi sila bagay sa isa't isa. Si Leoning ay isang napakagandang babae, at ang kanyang talino at pag-iisip ay higit pa sa kanyang kagandahan. Alam na alam niya kung ano ang kailangan niya, kung ano ang dapat gawin, at kung ano ang dapat sabihin at gawin. 10 minuto na lang bago ang kanilang pagkikita, si Chris Wu ay naghanap ng parking space sa harap ng isang department store, pagkatapos ay bumaba ng sasakyan at naghintay sa tabi ng kalsada para kay Leoning. Ang buong lungsod ay nalulumbay sa sinag ng hapon, maraming mga gusali ang nababalutan ng isang liwanag na kulay ginto, habang ang mga sasakyan ay dumadaloy sa kalsada na parang tubig, at ang mga tao ay nag-uusap at naglalakad ng sunod-sunod. Pagkalipas ng 7 o 8 minuto, isang Toyota ang huminto sa tabi ng kalsada, at lumabas ang isang magandang mukha, si Leoning ay bumaba ng sasakyan. Si Chris Wu ay lumapit, ngumiti at nagsabi, may sarili ka pang sasakyan na nagdadala sa iyo. Huwag mo akong gawing biro, wala akong sariling driver, kaibigan ko yon si Vandar. Matapos ang 3 taon mula nang magtapos, kahit na may konting ugnayan pa sila, nagkita lang sila isang beses 2 taon na ang nakalipas. Si Leoning ay nananatiling kasing ganda ng dati, nakasuot ng simpleng damit, ang kanyang masikip na maong ay sinamahan ng isang purple na blouse, na nagbigay diin sa kanyang mga nakakaakit na kurba, napakamaamo at kaakit-akit. Matagal na tayong hindi nagkita, kumusta ka? Ang kanyang buhok ay nakalaylay sa kanyang mga balikat, may kintab at itim, na parang makikita ang refleksyon dito, may mga mata siyang parang uwak, ang mga pilik mata ay mahahaba at bahagyang nakaturo sa unahan, natural at kakaiba, nakakaakit at nakakaantig. Ayos lang, talaga ba? Ngumiti si Leoning, ang kanyang mga mata ay kumikislap, ang kanyang mga labi ay napakaakit, talagang nakakaakit. Talaga ba? Mga nakakaakit na kurba, napakamaamo at kaakit-akit. Sa puntong ito, ang Toyota ay huminto sa tabi ng kalsada, at sa driver's seat ay lumabas ang isang pamilyar na mukha, si Vandar, isang dating kaklase. Siya ay nanatili sa lungsod matapos magtapos, katulad ni Chris Wu.
Ngunit siya ay mas mapalad dahil may koneksyon at nakapagpatayo ng isang kumpanya na hindi masyadong malaki at sa kanilang mga kaklase, siya ay itinuturing na matagumpay. Kahit na nasa parehong lungsod sila, halos wala silang ugnayan ni Chris Wu. Ang pangunahing dahilan ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan noong sila ay nasa kolehiyo. Hindi bumaba si Vandar mula sa sasakyan, ngumiti siya ng bahagya at nagsabi, matagal na tayong hindi nagkita. Oo nga. Sana makapagkita tayo sa ibang pagkakataon. Nakita ni Chris Wu na hindi bumaba ang kanyang kausap mula sa sasakyan, kaya't siya ay tahimik na nagtanong. Sasakay ka ba? Sasakay ka ba? Para sa ganitong uri ng pagmamaliit, si Chris Wu ay tamad na makipagtalo, kaya't sumagot na lang siya ng oo. Si Liuning, isang matalinong babae, ay natural na nakaramdam ng tensyon sa paligid, kaya't ngumiti siya kay Chris Wu. Katatapos ko lang magmadali dito, ang mga kaklase sa lungsod na ito ay tumawag at nagmamadali, sumakay na tayo sa sasakyan ni Vandar. Hindi pa nakapagsalita si Chris Wu, si Vandar ay nagsalita na, nag-aalala, pasensya na, may nauna na akong kasunduan sa dalawang kaklase sa kalsadang iyon, mukhang kulang ang upuan. Walang problema, mauna ka na, darating ako pagkatapos. Pagkatapos sabihin ito ni Chris Wu, lumingon siya kay Liuning at ngumiti, sama ka sa akin, o kaya. Si Liuning ay nag-atubili ng kaunti, ngunit si Vandar ay nagmadali, si Leo, ang magandang babae, ay mauuna sa sasakyan ko, kung hindi, baka tanungin ako ng mga tao hanggang sa mamatay ako. Matapos maghintay sa tabi ng kalsada ng ilang minuto, nagpakita si Liuning ng pag-aalala kay Chris Wu, ngunit sa huli ay sumakay pa rin siya sa Toyota matapos magmadali si Vandar. Nang isara na ang pinto ng sasakyan, bahagyang narinig ni Chris Wu ang tunog ng pagmamaliit ni Vandar, ngayon ay rush hour, nakakakuha ng taxi ay talagang kakaiba. Pagkatapos, ang Toyota ay mabilis na umalis. Dati, si Chris Wu ay itinuturing na isang kilalang tao sa unibersidad, ngunit ngayon ay itinuturing na siya na umaasa sa ibang tao, na ikinukumpara kay Vandar, natural na siya ay medyo nadismaya. Para sa isang tao tulad ni Vandar, hindi siya magbibigay pansin, ngunit ang pag-uugali ni Liuning ay nagbigay sa kanya ng kaunting sorpresa. Gayunpaman, bawat tao ay may kanya-kanyang paraan ng pakikitungo sa mga tao, at sa mundong ito, syempre, hindi maiiwasan ang mga bagay tulad ng kapakinabangan, pagmamataas, at mga ilusyon, at hindi naman siya labis na nababahala. Ang pulang araw ay bumaba na sa likod ng abot-tanaw, parang dugo na dumadaloy sa abot-tanaw at unti-unting humuhupa, ang buong lungsod ay tila nababalutan ng isang makapal na itim na balabal, ang gabi ay malapit ng bumaba. Sa oras na ito, siyam na higanteng dragon ang humihila ng isang malaking kabaong na tanso sa kadiliman at lamig ng universo. Ang tanawin na ito ay nakabibighani, at naruroon sa isang walang hanggan na lugar na hindi alam ng sinuman sa universo. Sa loob ng International Space Station, ang ilang mga astronaut ay nagpadala ng mga nakakagulat na balita pabalik sa lupa, naghihintay ng susunod na utos. Kahit na ang karera ni Chris Wu ay hindi pa maituturing na matagumpay, dahil sa ilang mga dahilan at pagsisikap, siya ay may kaunting ipon sa kanyang kamay, at kamakailan lamang ay nakabili ng isang Mercedes-Benz. Mahigit 10 minuto ang lumipas, si Chris Wu ay nakarating na sa lugar ng kanilang reunion high THUNG Min na Wetan. Ito ay isang super entertainment venue na may mga serbisyo para sa pagkain, inumin, pahinga, at kasiyahan na nasa pinakamagandang lokasyon ng Golden Road. Sa kabuuan ay napakamasigla at sa mga mamahaling sasakyan, maaari ring mahulaan ang antas ng paggastos dito. Matapos ang 3 taon mula nang magtapos ng kolehiyo, karamihan sa mga kaklase ay hindi pa matagumpay sa kanilang mga karera, kaya't si Chris Wu ay nakaramdam na ang pagpili ng lugar para sa reunion dito ay medyo magarbong. Nang bumaba siya mula sa parking lot at naglalakad patungo sa High THUNG Min na Wetan, mabilis niyang nakilala ang mga pamilyar na anino, lahat ng mga kaklase na dumedalo sa reunion, kasama na ang ilan na hindi niya nakita sa loob ng 3 taon. Chris Wu. Sa oras na ito, isang batang lalaki na may magandang anyo at magalang na tinawag siya, na may ngiti sa kanyang mukha, at nagsabi, ito ay hindi tama sa iyo, bilang may-ari ng lungsod na ito, ngayon ka lang lumabas, dapat ikaw ang nag-organisa ng reunion na ito. Ang batang lalaki na ito ay si Vincent, isa siya sa mga nag-organisa ng reunion na ito, at sa panahon ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo, siya ay isang napaka-aktibong tao. Sinasabi ng iba na sa loob ng 3 taon, siya ay nagtagumpay sa isang ibang lungsod, at mayroon na ring sapat na kayamanan. Ang iba pang mga tao ay lumapit upang salubungin siya, kahit na matagal na silang hindi nagkita, ngunit ang pakikitungo ng lahat ay napakapalakaibigan.
Sa katotohanan, si Vincent ay narito upang tanggapin ang lahat at ang mga taong nagtatrabaho sa pagtanggap ay mga 2 o 3 lamang, kaya madaling mahulaan ito. Si Vincent ay isang matalinong tao, hindi siya nag-iisa sa lugar na ito at nakipag-usap, kundi nakipag-usap habang naglalakad patungo sa harapan, tinatanggap ang lahat sa High Thung Minawethan. Sa ikalimang palapag ay may isang maliit na silid pulong na kayang tumanggap ng 30 hanggang 50 tao, at ito ay nabuk na. Sa oras na ito, ang langit sa labas ay unti-unting dumidilim, at ang mga dumalo sa reunion ay tila kumpleto na. Ang mga tao ay naglalakad papasok na nagdudulot ng kasiyahan sa loob ng silid, may mga lumalapit upang magbatian, at ang pakiramdam ng oras ay tila huminto, ang espasyo ay nagiging baligtad, sa mga emosyon, tila bumalik sila sa panahon ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Anahan ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. 3 taon na ang nakalipas mula nang magtapos, lahat ay 25 o 26 na taong gulang na, may ilan na nag-asawa na, at may 2 tao na naging mga batang ina. Bawat isa ay may kanya-kanyang buhay, ngunit sa kabuuan, ang karamihan sa mga kaklase ay mga ordinaryong tao, ang mga ideal at ambisyon noong nakaraan ay halos ganap na nawala sa paglipas ng panahon, at mayroon na ring karaniwang buhay tulad ng iba. Ang mga pangarap ay lumayo na, at ang nakararami ay nakakaalam na sila ay mga ordinaryong tao lamang. Si Chris Wu ay hinayla ni Vincent sa isang tabi, at maingat na tiningnan, at napansin na ang kanyang mga kaklase ay hindi lamang mga matagumpay na tao, kundi ang kanilang mga pamilya ay may kaunting koneksyon din. Chris Wu, ang late mo, kailangan talagang parusahan ka ng 3 baso. 3 baso, masyadong kaunti yan, parang hindi nyo naman pinapahalagahan ang kakayahan ni Chris Wu sa pag-inom. Si Leoning na nakaupo sa tabi ay napansin ito, ang kanyang mga mata ay kumikindat, ang kanyang katawan ay mahaba at ang mga kurba ay kaakit-akit, umaakit ng damdamin ng mga tao. Sino sa mga magaganda ang gustong parusahan ako? Pinagsama ni Chris Wu ang kanyang mga kaibigan na lalaki, at ginawang mga magaganda ang lahat. Kakauwi mo lang, agad-agad ay nakikinabang ka sa amin, parusahan, kailangan talagang parusahan ka ng mabigat. Nagkasundo ang lahat ng lalaki at babae, at nagsimula ng magsanay ng espada. Si Vander sa lungsod na ito ay may tiyak na koneksyon, kaya't natural lang na nasa maliit na grupong ito siya, at sinabi ng walang pag-aalinlangan, akala ko gusto mong manatili sa taxi ng ilang sandali. Nang marinig ito, medyo naging malamig ang atmosfera. Alam ng lahat dito na noong nasa kolehiyo pa, may kaunting alitan si Vander at Chris Wu, at ngayon na siya ay umuunlad sa lungsod na ito, sinadyang sinabi na si Chris Wu ay kailangang sumakay ng taxi para makapunta dito, talagang malinaw ang kanyang saloobin. Napansin din ng ibang mga kaklase ang sitwasyon dito, kaya't lumingon sila sa kabila, ngunit si Chris Wu ay hindi nagbigay pansin, ngumiti lamang siya at hindi na nagdagdag ng salita. Lalabas ako para salubungin si Chloe ni. Binago ni Vincent ang paksa ng usapan, at pagkatapos ay umalis. Si Leoning kasama ang 2 kaklase na babae ay nagsabing gusto nilang bumili ng pampaganda, at sinabing gusto nilang maghanap ng ilang mga branded na damit, ang iba naman ay nagkwento tungkol sa mga nakaraang araw, ang malamig na atmosfera ay agad na nakalimutan at naging mas masigla. Ngunit pagkatapos ng nangyari kanina, may kaunting pagbabago sa atmosfera, walang sino man ang nagbanggit muli tungkol sa parusa kay Chris Wu, at mas marami ang nakipag-usap kay Vander. Kahit na si Chris Wu ay isang kilalang tao noong siya ay nasa kolehiyo, pagkatapos ng kanyang pagtatapos, hindi na ito mahalaga, ang pinakamahalaga ngayon ay kung siya ay magiging matagumpay sa kanyang karera. Paminsan-minsan, may mga tao na tumitingin muli, at dito ay naiwan na lamang ang ilang tao, at ang mga nakaupo dito ay mga mabubuting kaklase, nagbago na ang paligid ni Chris Wu. Sa bagay na ito, si Chris Wu ay nananatiling kalmado, ngunit sa wakas ay tumayo siya at umalis sa kanyang upuan, upang maiwasan ng mga kaklase na bigyan siya ng espesyal na tatak. Ang mga alahas at branded na damit ay palaging paborito ng mga kaklase na babae, habang ang mga lalaki ay nag-uusap mula sa mga balita sa football hanggang sa mga balita sa kasalukuyan, ang mga paksa ng 2 kwento ay talagang magkaiba. Makalipas ang kalahating oras, ang 25 tao na dumalo sa class reunion ay kumpleto na. Sa kabuuan, mayroong 33 tao sa klase, kung saan 3 ang nag-aral sa ibang bansa, at 5 ang hindi nakapunta dahil sa ilang espesyal na dahilan. Sa class reunion na ito, ang ilang mga tao na nag-udyok ay unang tumayo at nagbasa ng talumpati, ang atmosfera ay talagang masigla, pagkatapos ay ang lahat ay nahati sa maliliit na bilog, at isa-isa silang nagsimulang makipag-usap.
Matagal bago umalis ang lahat mula sa maliit na silid ng kumperensya at handa na silang itaas ang baso upang ipagdiwang ang muling pagkikita. Walang kaayusan, walang pagkakaiba sa mga kakilala o hindi, lahat ay nagtataas ng baso upang magbigay ng pagbati. Si Chris Wu ay hindi nakaupo sa parehong mesa kasama ang grupo ni Leoning at Vandar, kundi natural na nakaupo sa ibang mesa. Matapos ang talumpati, oras na para sa kalayaan, may mga taong lumapit sa mga mesa upang mag-toast at mayroon ding mga taong napalibutan sa kanilang sariling mesa ng mga tao na hindi makaalis, patuloy na pinapa-toast. Sa loob ng 3 taon, maraming nangyari, at bawat isa ay nagbago ng malaki. Marahil dahil sa epekto ng alak, hindi kaunti sa mga kaklase ang nagsalita tungkol sa kanilang sariling buhay, may mga taong nagmamalaki at may mga taong malungkot. May isang tao na nagalit sa kanyang boss na napakahigpit, walang makakapantay, palaging humihiling ng overtime, ngunit ang sahod ay napakababa. May isang kaklase na babae na nagsabi na ang kanyang asawa ay isang tagapangasiwa ng isang sangay ng isang kumpanya, may isa namang kaklase na nagsabi na siya ay na-promote bilang Deputy General Manager ng isang kumpanya, at mayroon ding nagsabi na ang kanyang fiancé ay ang panganay na tagapangasiwa ng isang bangko. Ngunit marami ang tahimik matapos marinig ito, maraming tao ang hindi nasisiyahan sa kanilang buhay. Isa sa mga kaklase na babae ay mukhang napakapagod, may nagsabi na siya ay nagpakasal sa isang taong hindi niya mahal, at ang kanyang kasal ay hindi masaya, ang kanyang asawa ay laging lasing, may mga kaklase na bumisita sa kanya at nakita ang mga pasa sa kanyang katawan. Kung kailangan mo ng tulong, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Para sa babaeng ito na mukhang pagod, si Chris Wu ay may awa, naaalala pa ang kanyang pagiging inosente at mahiyain noong sila ay nasa kolehiyo, na sumisigaw at sumusuporta sa kanya sa labas ng basketball court. Mukhang hindi maganda ang kanyang buhay, siya ay malungkot ngunit nagpasalamat at tumango, mahinang nagpasalamat. Chris Wu, una, dapat mong baguhin ang iyong sarili. Ang nagsabi ay isang kaklase na ang asawa ay na-promote bilang Deputy General Manager ng isang kumpanya na hindi nag-atubiling magsalita dahil sa epekto ng alak. Tingnan mo si Vandar, gaano siya ka-successful. Ang mga kaklase sa mesa ay sabay-sabay na tumingin kay Chris Wu, at pagkatapos ay tumingin sa mesa ni Vandar sa malayo, kung saan naroroon ang mga matagumpay na tao. Chris Wu, hindi ko sinasabi ito sa iyo, noong nasa kolehiyo ka, talagang isang karakter ka, ngunit pagkatapos ng graduation, lahat ay nagbago, kung hindi ka magsusumikap, wala kang makakamit. Sa mesa na ito, may kaklase na ang girlfriend ay ang panganay na tagapangasiwa ng isang bangko na nagbigay ng opinyon. Nang banggitin ng mga tao sa mesa ni Vandar, may mga kaklase na nagkomento, kumpara sa panahon ng kolehiyo, ngayon ay hindi na sila makakapantay. Mayroon ding mga tao na nagalit sa buhay, labis na ekstremista, ang mga salita ng alak ay naglalarawan sa mga taong nakasuot ng mag-agarang damit na nagbabalik sa kanilang tagumpay, lahat sila ay mga taong nagmamalaki ng kanilang kapangyarihan. May isa pang kaklase na babae na nagbiro kay Chris Wu na noong nasa paaralan siya ay lihim na nahulog sa kanya ngunit ngayon ay may kaunting panghihinayang, bakit hindi siya nagperso kay Vandar. Pareho pa rin ang lungsod, pareho pa rin ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, ang ugali ng lahat ay nagbago ng malaki. Matagal nang bumaba ang gabi, ang mga ulap na kulay rosas ay lumitaw sa dulo ng daan, ang lungsod sa gabi ay puno pa rin ng walang katapusang buhay, ang mga matataas na gusali ay magkakasunod na nakatayo, parang gustong durugin ang langit. Ngunit kung titingnan mula sa kalawakan, lahat ng ito ay maliit at hindi mahalaga, tila isang sukat na parisukat lamang. Ito ay isang napaka-ordinaryong gabi, napakahirap tiisin, kaya ang ilang dosenang control room sa lupa ay ganap na nakatuon sa madilim na kalangitan. Sa loob ng nag-iisang kalawakan, ang siyam na katawan ng Long T, Dragon Corps, ay parang mga makintab na metal, ang buong katawan ay natatakpan ng malalaking kaliskis na parang pamaypay, kumikislap ang liwanag. Ang dragon, na dapat ay umiiral lamang sa alamat, ay hindi dapat lumitaw sa mundo, ngunit sa oras na ito ay tila tunay na nakahiga sa kalangitan. Mula sa mga larawang nakuha mula sa madilim na kalawakan, ito ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat na nagdulot ng takot. Ang napakalaking sungay ng dragon ay parang isang sanga ng puno na may pakiramdam ng napakalakas na lakas at misteryo. Ang katawan ng dragon ay mahaba tulad ng mga bundok, malakas at may kapangyarihan. Ang mga kaliskis ay parang mga kutsilyo, ang malamig na liwanag ay malabo, sa unang tingin ay nagdudulot ng malabong pakiramdam.
Ang siyam na higanteng katawan ay walang buhay, ngunit para sa kamalayan ng tao, ito ay isang napakalaking dagok na sumisira sa mga nakagawian ng lahat. Chris Wu, paano ang buhay mo sa nakaraang 3 taon? Maraming tao ang talagang nagmamalasakit kay Chris Wu, nagtanong ng may pagkakaibigan. Ayos lang, ang buhay ko ay napaka-normal, walang mga espesyal na pangyayari sa nakaraang 3 taon. Sa mga sandaling ito, ang mga tao sa mesa ni Vandar ay bumalik din upang mag-toast, nagsabi ng maraming pagbati, ang lahat ay patuloy na nagtapik ng baso, napakamasigla. Dati, may mga tao na nagsabing parusahan si Chris Wu, ngunit ngayon ay hindi na siya iniinom ng hiwalay hanggang sa dumating sina Leoning at Vincent, bawat isa ay nag-toast kay Chris Wu ng isang baso. Sa puntong ito, marami na ang nolicing, nagsimula na ang lahat na kumanta ng karaoke, ang mga awit ay nagdala sa lahat pabalik sa panahon ng kanilang pagiging estudyante. Ilang tao ang minsang humanga sa iyong kagandahan noong kabataan, ngayon ay nalalaman ang kawalang pag-ibig ng mga taon, ilang tao ang minsang nasa tabi mo at pagkatapos ay umalis, ngayon ay nalalaman na may isang tao na palaging nasa tabi mo. Marahil dahil talagang nolicing na ang lahat, ang mga pares ng mga estudyante na minsang nagmahal sa isa't isa, sa kanilang pagtatapos ay napilitang maghiwalay, ay nagtinginan na walang sinasabi. Ang mga awit ay umaabot sa kanilang mga tainga, ang ilang mga babae ay hindi na makapagpigil, ang kanilang mga mata ay puno ng luha, umiyak ng malakas, ang lahat ay nagtipon-tipon upang magbigay ng aliw. Dahil sa iba't ibang mga dahilan, pagkatapos ng pagtatapos, ang ilang mga pares na nagmamahalan ay hindi nagtagumpay, kahit na nagtagal sila sa pagmamahalan, ngunit sa huli ay walang resulta. Ang pagtatapos ay katumbas ng paghihiwalay, ito ay parang isang sumpa, ang mga estudyanteng nagtapos taon-taon mula sa mga unibersidad ay nakakaranas ng mga ganitong trahedya. At sa kasamaang palad, ang ganitong trahedya ay tumatagal ng napakahabang panahon, ang kabataan ay kailangang makipag-ugnayan, kailangang magdusa ng pressure sa trabaho, o ang kasalukuyang estado ng lipunan, o iba pang dahilan. Lahat ay pumili ng mga awit mula 3 taon na ang nakalipas, may ilang kaklase na kumanta ng may damdamin, na ibinabalik ang mga saloobin ng lahat pabalik sa 3 taon na ang nakalipas, bawat pangyayari noong sila ay estudyante ay muling bumangon, bawat detalye ay tila malinaw na nasa harap ng kanilang mga mata. Sa wakas, lumitaw ang Daloy, kinuha ang mikropono mula sa isang lasing na kaklase, ngunit ang kanyang pag-awit ay hindi may kukumpara, maituturing na nakakagimbal, ang mga demonyo ay umiiyak at ang mga Diyos ay nagdadalamhati, sinira ang mga tainga ng lahat, ngunit nagdala rin ng masayang atmosfera, na hindi mapigilan ng mga tao na tumawa. Hanggang sa napakabuhat na ng gabi, umalis ang lahat mula sa High Thung Minuetan, may mga aktibidad bukas, bumalik sa kanilang lumang paaralan ng kaunti. Ang ilang mga kaklase mula sa malayo ay nasa parehong hotel, ang ilan ay may sasakyan at sila ang responsable sa pagdadala sa kanila. Chris Wu, ihahatid kita pabalik sa hotel. Si Vandar ay nagparada ng kanyang Toyota sa tabi ni Leoning. Ang ilang mga kaklase ay nais sumakay ng taxi, ngunit ang mga sasakyan sa tabi ay limitado, kaya may ilang tao ang kusang sumakay sa sasakyan ni Vandar. Sa puntong ito, may isang Mercedes-Benz na nakaparada sa tabi ng kalsada, bumaba si Chris Wu at lumapit sa babaeng may mukhang pagod, ihahatid kita pauwi. Ihahatid kita pauwi. Si Chris Wu ay talagang nakikiramay sa babaeng kaklase na ito, noong panahon ng kolehiyo siya ay isang inosenteng dalaga, masaya, gustong sumuporta at sumigaw para sa kanya sa basketball court, minsang nahihiya pang ibigay sa kanya ang ilang bote ng mineral water. Ngunit ang buhay ngayon ay nagdulot sa kanya ng kalungkutan, ang kanyang mukha ay mapatla, ang kanyang kalagayan ay hindi maganda, at sa buong pagtitipon ay napakakaunti ang kanyang sinasabi. Sa mga sandaling ito, si Chris Wu ay nagparada ng sasakyan sa tabi ng kalsada, inanyayahan siyang sumakay, na agad na nagdulot sa kanya ng pasasalamat na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa gabing ito, hindi siya gaanong pinansin ng mga tao, at ngayon ay nahihiya na parang hindi siya sanay na tingnan ng ibang mga kaklase. Sa kabila nito, si Vandar ay nagulat nang makita si Chris Wu na nagmaneho, at pagkatapos ay naging malamig ang kanyang ugali. Sa kabuuan, ang reaksyon ng lahat ay hindi pareho, may mga nagdududa ngunit walang makapagpaliwanag, mayroon ding mga nagulat at komplikado. Lahat ng tao ay tila hindi sinasadyang tumingin kay Leoning, ang sitwasyon sa harapan at ang mga salitang sinabi niya kanina ay ganap na magkaiba. Sa sandaling ito, naramdaman ni Leoning na ang kanyang mukha ay nag-aapoy, parang siya ay tinampal ng masigla.
Maraming tao na dati ay mapagpatawad at nagtuturo kay Chris Wu ay labis na nahihiya, gustong magsalita, ngunit hindi alam kung paano simulan. Marami rin ang nalugmok sa pag-iisip o galit, lalo na ang mga taong dati ay nakasalo ng mesa at nag-inuman kasama si Chris Wu, lahat sila ay parang nakilala ang tunay na mukha ni Liuning. Sa pagkakataong ito, may dalawang tao pang dumating, bumukas ng pinto ng sasakyan at umupo, sila ay mga kaibigan na labis na malapit kay Chris Wu. Unti-unting umalis ang Mercedes-Benz kasama ang ilang tao, habang marami sa mga tao ay hindi pa rin nakakabawi, ang katawan ni Liuning ay nanatiling matigas, sa harap ng mga kakaibang tingin ng lahat, siya ay nakaramdam na parang may tinik sa kanyang likod. Sa sandaling ito, sa malalayong bahagi ng universo, sa International Space Station, ang mga astronaut ay may seryosong anyo, ang kanilang mga nerbiyos ay laging nasa estado ng tensyon, maaaring sabihing labis na nag-aalala. Sa loob ng yelo at dilim ng universo, siyam na higanteng bangkay ng dragon ay tila nakatagal sa panahon, ang malalaking kadena ng bakal ay nakabuhol sa kalangitan, lahat ay nakatutok sa malaking kabaong na gawa sa tanso, na nagdudulot ng pakiramdam ng walang katapusang kalungkutan at kawalang hanggan. Sa ilalim ng lupa, sa silid ng pulong, nagkasundo ang lahat sa estratehiya, kung sakaling may malaking pangyayari na mangyari, agad nilang sisirain ang siyam na bangkay ng dragon at ang misteryosong kabaong na gawa sa tanso. Ngunit walang sino man ang umaasang mangyayari ang ganitong bagay. Ang siyam na dragon na humahatak sa kabaong, mula sa malalim na sulok ng madilim at nag-iisang universo, ay may napakalaking halaga at kahulugan, mahirap itong sukatin. Bigla, sa loob ng control room ng International Space Station, nakatanggap sila ng isang misteryosong signal, hindi katulad ng karaniwang alon. Ang layunin ay malapit na, ito ay ang siyam na bangkay ng dragon na humahatak sa malaking kabaong na gawa sa tanso, may misteryosong alon na nagmumula sa sinaunang disenyo. Mahirap ID code. Ang signal ay naipadala pabalik sa lupa sa pamamagitan ng pagsasali ng mga ultra-advanced na computer, ngunit hindi pa rin nila mahanap ang anumang pahiwatig. Ang sinaunang disenyo sa malaking kabaong na gawa sa tanso ay natakpan na ng kalawang ng tanso, mahirap makita ng buo. Matapos ang paunang pagsusuri, ang inukit na disenyo ng tanso ay may kaugnayan sa mga sinaunang alamat ng China. Ang mga institusyon ng pananaliksik mula sa iba't ibang bansa ay nagbigay ng isang conclusion. Ang inukit na disenyo ng mga hayop sa malaking kabaong na gawa sa tanso ay katulad ng mga sinaunang halimaw sa talaan ng Shanhai Jing, China. Ang anyo ng tauhan sa disenyo ay tila totoo at hindi totoo, napaka-misteryoso. Hindi alintana ang misteryosong pinagmulan ng inukit na disenyo ng tanso, ang misteryosong signal na ito ay hindi maipaliwanag, sa katunayan, walang anumang pahiwatig. Ang lumang paaralan ay hindi nagbago ng marami kumpara sa dati, ang tanging pagbabago ay ang mga tao na dumarating at umaalis, na nag-iiwan ng isang hindi malilimutang alaala sa kanilang kabataan. Sa ilalim ng mga puno, sa damuhan sa tabi, may ilang mga estudyanteng tahimik na nagbabasa ng libro, napakatahimik, ang grupo ni na Chris ay tila bumalik sa nakaraan, iniiwan ang 3 taon ng matapang at masiglang pakikibaka. Matapos ang pagtatapos, ang lahat ay abala sa kanilang mga pangarap at buhay, maraming tao ang umalis sa lungsod na ito, maliban sa ilang tao, kasama na si Chris. Ang iba ay halos unang beses na bumalik sa kanilang lumang paaralan. Hindi kalayuan ay isang maliit na lawa na may mga alon, ang tanawin ay nananatiling pareho, malinaw pa rin ang mga alaala ng saya at lungkot, at ang pagkabagot ng mga nakaraang taon, o ang tanawin ng isang figura na may hawak na gitara na umaawit ng mga awit ng paaralan. Maraming taon na ang lumipas, ngunit sa tuwing tumutunog ang melodya, ito ay nagdudulot ng alaala ng mga inosenteng araw, ang banayad na kalungkutan na nagiging sanhi ng pagkasenti at tamis, madaling makaimpluwensya sa kaluluwa ng tao. Ang mga taon ay nag-iiwan ng kaunting mapait na lasa, ngunit hindi alam kung makikita pa ang figurang iyon na may hawak na gitara na umaawit, mahirap makahanap ng balita tungkol sa kanila matapos ang pagtatapos. Narinig ko mula sa mga kaibigan, ang malungkot na maestro na may hawak na gitara ay nasa isang bar sa ibang lungsod, at sa mga nakaraang taon ay puno ng kalungkutan. Naalala mo ba ang magandang waymay na mahaba ang mga binti, maraming talento sa banda ng paaralan, napakaganda at dalisay, may nagsabi na siya ay naglilingkod ng alak sa isang nightclub. Ang lahat ay maaari lamang humikbi. Matapos ang pagtatapos, maraming tao ang tinamaan ng katotohanan ng buhay. Ang buhay ay minsang napakahirap na nagdudulot ng pakiramdam ng hirap at kalabuan.
Matapos ang maikling katahimikan, muling nagpatuloy ang lahat. Sa oras na ito, Liuning ay lumapit kay Chris. Siya ay nakasuot ng isang puti at asul na damit na may pinaghalong puting seda na nagpapakita ng kanyang mga hita, lalong nagbigay diin sa kanyang mapuputing mga binti, kaakit-akit. Siya ay may suot na itim na sinturon na nagpapaganda sa kanyang baywang, mahahabang buhok na lumilipad, at malaki at bilog na dibdib. Ang mga kurba ng kanyang katawan ay talagang kaakit-akit. Maganda ang kanyang mukha, ang balat ay puti tulad ng nyebe, ang kanyang mga mata ay may pang-akit na sulyap, ang buong pagkatao ni Liuning ay naglalabas ng isang natatanging aura. May sasakyan ka, bakit hindi mo ako sinabihan kahapon? Wala akong pagkakataon na magsalita. Ngayon, imbitahan mo ba akong sumakay sa iyong sasakyan? Siyempre, dito ako ng buong puso na iniimbitahan si Gia. Sa puntong ito, parehong ngumiti ang dalawa. Biglang binanggit ni Liuning ang nangyari kahapon, ngunit siya ay maingat na umiwas, at hindi nagbigay ng maraming paliwanag tungkol sa nangyari kahapon, at hindi rin siya nagpakumbaba upang paikliin ang kanilang relasyon. Matapos ang mga ito, siya ay ngumiti at umalis. Si Liuning ay isang matalinong babae, alam niyang ang labis na pagsisikap ay hindi maganda, tila ito ay hindi totoo, mas mabuti pang maging natural at tuwid sa kanyang mungkahi. Ang ganitong natural at mahiwagang pagbabago ay naganap din sa ilang mga kaklase. Lumabas mula sa lumang paaralan at malapit na sa tanghali, ang lahat ay nasa daan patungo sa isang kainan, ang Dangalama Tokpo. Inimbitahan ni Vincent si Chris na umupo sa kanilang mesa, si Chris ay ngumiti lamang at nag-imbita ng ilang baso ng alak, patuloy na umiinom kasama ang mga kaibigan mula kahapon. Chris, ang mga sinabi kahapon ay mga salita ng alak, hindi ko iyon sinasabi, huwag mong isiping masyado. Inimbitahan kita ng isang baso, uminom muna tayo at pagkatapos ay mag-usap. Ang nagsasalita ay ang taong may kasintahan na isang mataas na manager ng isang bangko, kahapon ay nagpakita ng anyo ng isang tao na mayabang, ngunit ngayon ay nagpakumbaba at nagbigay ng paliwanag tungkol sa nangyari kahapon. At ang babaeng kaklase na ang asawa ay na-promote bilang Deputy General Manager ng isang kumpanya, ay nagbago rin ang kanyang saloobin kumpara kahapon, naging magalang kay Chris. Halika, halika, lahat tayo ay magtaas ng baso. Kumpara sa kahapon, ang mesa ni Chris ngayon ay tila mas masaya, ang lahat ay patuloy na nagbabanggaan ng baso, paminsan-minsan may mga tao mula sa ibang mesa na lumapit upang mag-toast. At si Chris ay natural na hindi makatanggi, patuloy na nagbabanggaan ng baso, lalo na sa mga tao sa mesa ni Vincent, umiinom ng isang baso mula sa bawat isa. Si Vander ay napakakalmado, kahit nakahapon siya ay nahihiya, ngunit ngayon ay hindi nag-aalala, walang nakitang kakaibang saloobin, tila walang nangyaring hindi kanais-nais. Mga kaibigan, kagabi tumanggap ako ng tawag mula sa kabila ng karagatan. Ang nagsasalita ay si Chua, isang napakamahinhin na binata, ang lahat ay nag-iisip na ang kanyang pamilya ay may mataas na katayuan, at hindi ito isang lihim sa mga kaklase. Kahapon, si Vincent ay naghihintay sa High Thung Minawetan para sa kanya. Lahat ay tumigil, tumingin kay Chua, anuman ang panahon, siya ay laging nagpapakita ng kabaitan, at hindi kailanman nagbigay ng pakiramdam ng kayabangan. Nagbigay si Chua ng balita na sa kabila ng karagatan ay may 3 kaklase na nag-aral sa ibang bansa na bumalik, na agad na nagpasimula ng masiglang talakayan sa mga kaklase dito. Matapos ang pagtatapos, tayo ay nagkalat sa lahat ng dako, bawat isa ay may kanya-kanyang buhay, ang makasama muli ay hindi madali. Hindi alintana kung ito ay ngayon, o kapag tayo ay naging mga magulang, hindi natin alam kung ilang taon na ang lumipas. Ang 3 kaklase na nag-aral sa ibang bansa ay bumalik, mayroon akong mungkahi, pahabain ang oras ng pagtitipon na ito. Tuldok Kudli. Si Chris ay umuwi mula sa biyahe, nagbuhos ng isang tasa ng banayad na berdeng tsaa, tahimik na tumingin sa puno ng enjidong sa labas ng bintana, naaalala niya ang ilang mga lumang kwento. Ang taong ito ay minsang umalis, naglakbay palayo, unti-unting nawala sa dulo ng daan, tulad ng dahon ng enjidong na dahan-daang nahuhulog. Tina, ang pangalang ito ay matagal nang nawala sa alaala ni Chris. Nang kolehiyo, si Tina ay umalis patungong kabila ng karagatan upang mag-aral. Sa mga unang buwan ang kanilang komunikasyon ay napakasiksik, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga email at tawag ay unti-unting nabawasan, sa huli ay tuluyan ng naputol ang ugnayan. Mas mabuting sabihin na nawala ang isa kaysa sasabihin na nagmimiti pa. Isang kaibigan na hindi pinahalagahan ng pag-ibig ay umabot din sa inaasahang wakas.
Ngayon, mula kay Chua, nalaman ni Chris na si Tina ay malapit nang bumalik sa bansa. Nang marinig ang pangalang ito, siya ay tila may kaunting pakiramdam ng pagkakaibang, bigla niyang naisip, mahigit 2 taon na ang nakalipas. Ang oras ng pagtitipon ay pinalawig, nagpunta sa Taishan para maglibang, lahat ng gastos ay sasagutin ng grupo ni na Vincent at Chua. Para sa mga karaniwang tao, ito ay maaaring ituring na luho, ngunit para sa kanila, ito ay hindi gaanong mahalaga. 3 araw pagkatapos, si Chris ay muling nakita ang pamilyar na figura sa paanan ng Taishan. 3 taon na ang lumipas, si Tina ay nananatiling kaakit-akit at maganda, walang masyadong pagbabago. Siya ay may taas na 1.75 na metro, may suot na sunglasses, ang mahabang itim na buhok ay sumasabay sa hangin, napaka-eleganteng. Siya ay nakabihis ng magaan, simpleng kasuotan, may suot na shorts hanggang tuhod, ang kanyang mga binti ay maganda at mapuputi, mahahaba at kaakit-akit, may suot na t-shirt na may print ng karakter mula sa isang palabas. Si Tina ay walang duda na napakaganda, ang kanyang balat ay makinis at puti tulad ng nyebe, ang kanyang mga mata ay malalaki, ang kanyang mga pilik mata ay mahahaba, tila puno ng buhay, hindi mayabang ngunit tiyak sa sarili. Siya ay natural na nakikipag-usap sa kanyang mga kaklase, naging sentro ng atensyon, ngunit nagbigay pa rin ng pakiramdam ng pagiging malapit. Sa tabi ni Tina ay isang binatang may mataas na katawan, ayon sa pagpapakilala ay ang kanyang kaklase mula sa Amerika, kabaligtaran ng mahinahon na mukha ng isang tao mula sa silangan, siya ay may tipikal na mukha ng kanluranin, mataas ang ilong, malalim na asol na mga mata, at bahagyang kulot na ginto, ayon sa pamantayan ng kagandahan ng kanluran, siya ay napakagwapo. Kamusta sa lahat? Ako si Kate, tungkol sa Taishan, umaasa, sa wakas ay, makikita. Ang binatang ito mula sa Amerika na si Kate, kahit na ang kanyang wika ay hindi masyadong maganda, ngunit sapat na upang ipahayag ang kanyang nais sabihin. Ngunit ang 2 dating kaklase na bumalik mula sa pag-aaral sa ibang bansa ay napapaligiran din ng masigasig na tao, tinatanong tungkol sa kanilang buhay at sitwasyon sa pag-aaral sa kabila ng karagatan. Matapos ang 3 taon, muling nakita ni Chris si Tina, nagbago ang espasyo, at tila ang oras ay may galaw. Pareho silang nayanig ngunit hindi natatakot, magalang na nagtanong sa isa't isa, hindi dahil sa matagal na pagkakalayo kundi dahil sa tahimik na pagkikita, na tila malamig na tubig, kahit may kaunting amoy ng pagkamahinhin. Hindi na kailangan ng maraming salita, isang banayad na pagkikita, may mga bagay na hindi na kailangang sabihin, at ang hindi pagsasabi ay isang uri ng resulta. Kabanata 6, Phong Tien Chi Tia, Isa, Phong Tien Chi Dia, ang lugar ng pagsamba sa langit ng mga hari noong sinaunang panahon sa tuktok ng Taishan. Sa loob ng universo, tanging ang pag-iisa at kadiliman ang naroroon, ang 9 na higanteng katawan ng dragon ay nakalaylay sa kalangitan, ang lakas ng isang dambuhalang kabaong na tanso, tila nakikibahagi sa pag-iral ng 10,000 taon kasama ang universo ng Honghong. Ilang araw na ang lumipas, wala pa ring paraan upang isalin ang disenyo ng tanso na ipinadala ng misteryosong signal, at wala ring paraan upang ma-retrieve ito, upang maibalik sa daigdig para sa pag-aaral. Gumagalaw na, lumihis mula sa orbit, unti-unting bumababa. Sa mga sandaling ito, sa loob ng International Space Station, ang ilang mga elite na astronaut, ang kanilang mga mata ay mabilis na sumikip, ang jiulong ay humihila ng kabaong, lumihis mula sa orbit at unti-unting bumababa. Ang Taishan, kahanga-hanga at nakabibighaning, ang lakas ay tila nakatayo sa itaas ng Wuyo, tinawag na unang bundok ng mundo. Mula pa noong sinaunang panahon, ang Taishan ay simbolo ng kabanalan. Sa pinakalabas na bahagi ng silangang Zhongyuan, mayroong Wanghe at Wenhe na umiikot sa paligid nito. Noong sinaunang panahon, sinasabi ng mga tao na ito ang unang lupa na nagbigay buhay sa lahat ng bagay. Sun Mac Dai Vuchi, S Mac Si Vuchi, 2. Ang bundok na walang kapantay, ang kasaysayan na walang kapantay. Ang Taishan ay napakalawak at kahanga-hanga, mayaman sa kasaysayan, maaaring pag-aralan ang panahon ng San Juan Wudi, at maaaring lapitan ang lupa ng mga Diyos. Tiangao Buke Kap, Vu Taishan Thung Lap Phong Tien Nhi Taichi, KY Ken Thn Linda. 3. Ang langit ay mataas at hindi maabot, sa tuktok ng Taishan ay nagtatayo ng Phong Tien upang sumamba, umaasang malapit sa mga Diyos. Si Qin Shi Huang ay nagwagi sa buong mundo, si Han Wudi ay may pambihirang talino, pareho ng 1 beses o 2 sa Taishan ay nagsagawa ng malaking seremonya ng pagsamba sa langit, Phong Tien Dai Din.
Bago pa man iyon, mas maaga sa sinaunang panahon, mayroong 72 mga emperador na nagsagawa ng Fong Tian sa Taishan. Ang mga sinaunang aklat na Tin Tien, Quan Ti, Fong Tian Tin, ay nagtatala. Tikvi Hai Ti Fong Tian, Taishan, Fok Hai Fong Taishan, Thn na ng Fong Taishan, Hoang de Fong Taishan, Niu Fong Taishan, Bu Fong Tin sa Taishan. Ang angka ng Tikvi Hai ay nag-Fong Tian sa Taishan, si Fok Hai ay nag-Fong Tian sa Taishan, si Thn Nanang ay nag-Fong Tian sa Taishan, si Hoang De ay nag-Fong Tian sa Taishan, si Niu ay nag-Fong Tian sa Taishan, si Vo ay nag-Fong Tian sa Taishan. Sa sinaunang panahon, ang mga banal na hari at mga sinaunang emperador ay hindi naiiba, lahat ay pumili ng Fong Tian dito na nagdulot sa Taishan na mapuno ng mga ulap ng misteryo, naglalabas ng walang katapusang aura ng kabanalan. Sa panahon ng Spring and Autumn, si Confucius ay bumisita sa Taishan, naghahanap ng mga labi ng Fong Tian Dial ng noong sinaunang panahon, ngunit walang nakuhang anuman kaya't nagdalamhati. Ang mga tao sa hinaharap ay nakatuklas ng kaunting impormasyon. Sa ika-20 taon ng Republika ng China, si General Maria Rosa ay namuno sa hukbo na nakabase sa paanan ng bundok Tai, at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay natuklasan ang isang makulay na altar na gawa sa lupa, kung saan may dalawang set ng mga aklat na jade na nakatago sa ilalim ng lupa. Sa panahon ng sinaunang Qin at Qin, ang mga sinaunang emperador ay nagtipon dito upang mag-alay, at hanggang ngayon ay nananatiling isang misteryo, marahil ay hindi kailanman matutuklasan. Si Chris Wu at ang kanyang mga kasama ay nagpalipas ng isang gabi sa hotel, at sa ikalawang araw ay nagsimula silang umakyat sa bundok Tai. Sa grupo, maraming tao ang unang beses na umaakyat sa bundok Tai, at tanging sa pagdating lamang dito nila tunay na mararamdaman ang kalawakan at kadakilaan nito. Ang bundok ay may 3 antas ng heolohikal na estruktura na parang hagdang-hagdang palasyo, nakaharap sa hilaga, nakatingin sa timog, maaaring buksan ang bundok, bumuo ng daan patungong langit na mahigit 10 kilometro ang haba, na nag-uugnay sa gitnang bahagi ng bundok, umaabot hanggang sa tuktok. Sa malayo man o malapit, mararamdaman ang diwa ng kapangyarihan na nag-uudyok sa damdamin ng tao. Ang napakalawak na bundok Tai sa harap ay nagdudulot ng kakaibang ilusyon na naglalarawan sa sarili bilang isang langgam kahit ang mga bituin at buwan sa langit ay tila maliit at walang halaga. Ito ay isang nakakagimbal na pakiramdam na nagpapasigla sa kaluluwa ng tao. Habang nakikinig si Chris Wu sa mga kwento ng mga alay, lalo pang nagbigay diin ito sa mga pag-iisip ng tao na ang lahat ay nakatuon sa mga misteryosong bagay. Si Tina ay naglalakad kasama si Kate, hindi tumitigil sa pagsasalin at pagpapaliwanag sa kanya, ang batang Amerikano ay lalong namangha sa bundok Tai, kaya't hindi siya tumigil sa pagtatanong. Si Vander ay nag-isip at muling sumulyap kay Chris Wu, at muling tumingin sa 2 tao sa unahan, ngunit napansin din niya na ang saloobin ni Chris Wu ay tahimik na pinapabayaan ito, na walang ipinapakitang reaksyon, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkadismaya. Sa katunayan, si Chris Wu ay wala talagang tiyak na ideya, kaya't siya ay nananatiling kalmado. Si Chris Wu ay nakabasa ng Huangdi Neijing, at naisip na ang mga sinaunang banal na hari ay nagtipon dito upang mag-alay, bigla siyang nagkaroon ng isang ligaw na ideya, maaaring talagang may isang sinaunang sibilisasyon na dati nang umiral at nawala. Kung gayon, ang panahong iyon ay walang duda na ang bundok Tai ay isang banal na lupa. Ngunit agad siyang umiling, naisip na ang mga nakaraang araw ay nakababagot, kaya't nagkaroon siya ng mga maling pag-iisip. Ang mga sinaunang pine ng bundok Tai ay lunti ang lunti, maraming mga agos ng tubig na dumadaloy, sa labas ay marangal at maganda, sa loob ay mazeland, at ang mga ulap na naglalaro ay nagdaragdag ng ilang bahagi ng misteryo at lalim. Isang tuloy-tuloy na pag-akyat sa unahan, sa tabi ng daan ay maraming mga tanyag na tanawin, mga estatwa ng Buddha, at mga batong inskripsyon, na nagdudulot ng walang katapusang paghanga. Mula sa altar ng pag-aalay, dumaan sa malaking templo ng emperador, patungo sa tuktok ng Jade Emperor, bumuo ng isang tuwid na daan na mahigit 10 kilometro ang haba, mula sa ilalim ng lupa, sa mundo, hanggang sa langit na tuwid na parang sinulid. Sa dapit hapon, sa wakas ay umakyat ang lahat sa tuktok ng bundok Tai, Jade Emperor Peak, tiningnan ang napakaraming bundok sa ilalim, at sa malayo ay nakita ang Yellow River, na nagbigay diin sa tunay na kahulugan ng tula ni Confucius na, umakyat sa bundok Tai at makita ang mundo na maliit, Deng Taishan Shao Tianxia. O ang 2 taludtod ni Dante Puno, sa tuktok ng bundok, isang sulyap sa mga bundok, maliit, Hui Dang Ling Juding, Yilan Zong Shan Shao.
Ang makatang ito ay nag-iwan lamang ng isang tula na walang kapantay. Sa puntong ito, ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, ang mga ulap ay nakabituin na parang isang makulay na liwanag, na kumikislap ng liwanag na parang mga mahahalagang hiyas. Ang ganitong tanawin ay hindi maiiwasang magpabighani sa sinuman. Bigla, sa abot tanaw ay lumitaw ang ilang itim na tuldok at pagkatapos ay lumaki na nagdadala ng mga tunog ng sigaw ng hangin at kulog. Siyam na higanteng halimaw ang bumaba mula sa langit na parang siyam na itim na dragon na bumuhos na nagdulot ng pagkabigla sa lahat sa bundoktay na nagtataka at nakatingin. Ito ay siyam na katawan ng higanteng dragon na humahatak ng isang malaking kabaong na tanso patungo sa tuktok ng bundoktay. Ang dragon, na umiiral lamang sa mga alamat kasama ng mga Diyos, ay namumuhay sa labas ng mga batas ng kalikasan. Ngunit, sa pag-unlad ng agham hanggang ngayon, sino pa ang maniniwala na ang dragon ay talagang umiiral? Sa bundok, ang mga turista ay natatakot, ang kanilang paghinga ay tila huminto kahit na nakalimutan ang sumigaw. Ang maikling katahimikan, pagkatapos ay nag-alab ang bundoktay, lahat ay nagpanik na tumakbo, patungo sa iba't ibang direksyon, umiiwas sa mga higanteng katawan ng dragon na papalapit. Ito ay isang nakakagimbal na tanawin, sa ilalim ng pulang liwanag ng dapit hapon, ang siyam na dragon ay humahatak ng kabaong, bumababa sa bundoktay. Ang mga sigaw ng takot, ang mga iyak ng kawalang kapangyarihan, ang lahat ay nagtatangkang tumakas. Ang siyam na dragon na humahatak ng kabaong, hindi bumababa agad, ngunit nang ito ay bumaba, nagdulot ito ng malakas na pagyanig sa tuktok ng bundoktay. Boom! Ang siyam na higanteng halimaw ay parang siyam na mabibigat na bundok na bumagsak na nagdulot ng pagkabasag sa Jade Emperor Peak, ang lupa ay nagkaroon ng malalaking bitak, mga bato ay nagkalat at alikabok ay naglipa na. Ang sinaunang kabaong na tanso ay umingay ng clank, bumagsak sa tuktok ng bundoktay na nagdulot ng pagyanig sa bundok na parang nagkaroon ng lindol. Maraming mga bato ang nahulog mula sa bundok na naglalabas ng tunog na parang isang hukbo na umaatake. Maraming tao ang tinamaan ng mga nahuhulog na bato na nagdudulot ng pagdurugo, nahulog sa ilalim ng bundok, ang mga sigaw ng takot at pag-iyak ay walang katapusan. Ang pagyanig ay sa wakas huminto, ang bundok ay mabilis na kumalma, ngunit ang tuktok ng bundoktay ay matagal nang nag-ulo, maraming tao ang nahulog habang tumatakbo, na nagdulot ng labis na kaguluhan, maraming tao ang may mga sugat at nagdurugo, na natatakot na tumakas pababa sa paanan ng bundok. Ang siyam na higanteng katawan ng dragon na mahigit 100 metro ang haba, ang kalahating katawan ay nakahiga sa tuktok ng bundok, ang kalahati ay nakabitin sa bangin, na para bang isang pader na bakal, puno ng damdaming nakakagimbal, na nagdudulot. Ang Jade Emperor Peak ng bundoktay ay nagkabasag, ang lupa ay nagkaroon ng mga nakakatakot na bitak. Ang sinaunang kabaong na tanso na mahigit 20 metro ang haba, sa ibabaw nito ay may malabong sinaunang disenyo, puno ng damdaming pangungulila ng mga taon, may isang misteryosong presensya na dumadaloy. Apat tala, Vang Nhac Dufu, ngunit paano ang mga bundok? Ang Chin at Lo ay tila nahahati. Ang kalikasan ay tila may mga Diyos. Ang Yin at Yang ay nagtataglay ng mga misteryo. Ang mga ulap ay naglalakbay sa puso. Ang mga ibon ay naglalakbay sa mga mata. Minsan umakyat sa tuktok, tumingin sa mga bundok sa ibaba. Isinali ni TRN Trongsan. Kabanata 7, Makulay na Altar, makulay na altar, isang altar na gawa sa 5 uri ng lupa na may iba't ibang kulay. Ang pangyayari ay masyadong biglaan, ang mga kaganapan sa harap ay lumampas sa imahinasyon ng lahat. Ang lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ngunit, ang siyam na katawan ng dragon, mga katawan ng dragon, at ang kabaong na tanso na nakahiga sa harap ay tila isang katotohanan na tumama sa kanilang mga mata. Lahat ng ito ay labag sa mga karaniwang teorya na nagwasak sa kaalaman ng tao, ang pag-iisip ng lahat ay nakaranas ng matinding pagkabigla. Sa gitna ng kaguluhan, ang grupo ni Chris Wu ay hindi nagpanik na tumakas, nagtipon ang lahat sa isang lugar, hanggang sa ang Jade Emperor Peak ay muling kumalma, kahit na ang lahat ay nahulog, ngunit walang malubhang pinsala, tanging ilang tao ang may mga pasa sa braso. Sa puntong ito, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ang hindi maipaliwanag na tanawin sa harap nila ay mahirap kalimutan sa buong buhay nila. Ang siyam na katawan ng higanteng dragon ay tahimik na nakahiga sa harap, kasama ang napakalaking kabaong na tanso na talagang nagdulot ng pagkabigla sa paningin ng lahat, lahat ng ito ay puno ng misteryo at nakakagimbal.
Lahat ay walang sinasabi, ngunit sa loob ay may mga alon ng damdamin, ang kanilang mga mukha ay puno ng iba't ibang anyo ng takot, pangamba, at hirap na makapagpigil. Nang lumipas ang mahabang panahon, si Tina ay mahinang nagsabi, mabilis tayong bumaba ng bundok. Ang lahat ay nagkakasundong tumango, naisip na dapat agad na umalis dito, walang sino man ang nagnanais na manatili pa. Ang atmosfera sa NGOC Hangtin ay nagdudulot ng lamig sa katawan, bakit may siyam na set ng long tea, bangkay ng dragon, kasama ang malaking kabaong na gawa sa tanso dito. Bakit ito bumaba sa Tyson? Kahit na ang katotohanan ay nasa harap ng kanilang mga mata, mahirap itong tanggapin, kaya't ang kanilang mga puso ay puno ng pagkabahala. Sa ilalim ng pulang liwanag ng dapit hapon na parang dugo, ang NGOC Hangtin ay puno ng mga bitak, lalo na sa lugar kung saan nakalagay ang kabaong na gawa sa tanso, na nagresulta sa isang malaking hukay, na bumubuo ng mga bitak na may lapad na mga 2 metro, na parang sapot ng gagamba na kumakalat sa lahat ng direksyon. Isa sa mga bitak ay parang isang uod na gumagapang, umaabot sa ilalim ng mga paa ng mga tao, ngunit sa kabutihang palad, ang dulo ng bitak ay hindi umabot sa isang kamay, hindi pa nagiging isang bitak na lumalawak. Habang ang lahat ay naghahanda ng umalis, itinuturo ni Kate ang kanyang daliri sa unahan at nagsabi, ano ito? Sa lupa ay may isang piraso ng basag na jade na naglalabas ng liwanag sa ilalim ng sinag ng dapit hapon. Kahit na may kaunting takot sa kanilang mga puso, naglakad pa rin sila ng ilang hakbang pasulong, at nakita sa ilalim ng bitak na may lapad na isang siko ang isang sulok ng bilog na altar na nakalantad, ang basag na jade ay nasa itaas, na tila isang NGOC Thursday. Bakit ganito? May nakatago bang anuman sa ilalim? Ang bilog na altar na ito ay hindi rin malaki, simple at payak, gawa sa 5 uri ng lupa na may iba't ibang kulay, puno ng amoy ng mga taon, hindi alam kung gaano na ito katagal. Tumingin ka, may isa pang nandyan. Si Vincent ang naunang tumayo, may takot sa kanyang mukha, itinuturo ang mas malawak na bitak sa unahan. Sa ilalim ng malaking bitak na may lapad na mga 2 siko, may isang makulay na altar na gawa sa lupa, ang bilog na altar ay nawasak, at sa loob ay may isang piraso ng jade na lumalabas, ang ibabaw ay may maraming komplikadong mga simbolo at mga sulat, na hindi kayang kilalanin ng lahat. Nang ang lahat ay nagulat, sa isang iglap ay naisip nila ang 2 salita Fong Tian, malamang na ito ang Diyos na altar para sa pagsamba sa langit. Sa loob ng NGU Sac Vintan ay may nakatagong isang piraso ng NGOC Thursday, ang Bok H. Tong niya sa panahon ng Silangang Han, si Bansi ay nagulat na, may mga nagsasabi na ang Fong Chi Entai ay Kim NNJNTHNG, may ilan ding nagsasabi na ito ay Thok N Kim THNG, at yon. At ang kanlurang Hana ESC ng Tumatin, SKY Fong Tian Thursday, ay nagulat din ng Fian DNGTHC, Kim and Thatch KY. Sa isang iglap, napagtanto ng lahat na sa ilalim ng mga bitak sa paligid, may mga NGU Saktatan, at ang bilang ay hindi kaunti, umaabot sa ilang dosina. Bawat NGU Sakti H-Tan ay napakasinaunang, puno ng mga tanda ng mga taon, sa isang sulyap ay makikita na ito ay umiral sa maraming panahon, ang NGU Sakti H-Tan ay maaaring may NGOC Fian o may batong batayan, ang ibabaw ay may mga nakaukit na sinaunang mga sulat na mahirap kilalanin. Walang sino man sa mga narito ang hindi nagulat, bahagyang nakakaramdam na ang mga set ng long tea, bangkay ng dragon, at ang kabaong na gawa sa tanso ay maaaring may kaugnayan sa isa't isa. Si Chris Wu ay mahilig sa mga sinaunang aklat tulad ng Yisu KY Lohay at mas nauunawaan ang iba't ibang Fong Tian kaysa sa marami, ang kanyang puso ay nanginginig na walang kapantay, kaya ba sa sinaunang panahon ng Tamhaang NGU. Ngunit, talagang ang 72 mga emperador ay nagdaos ng pagsasakripisyo dito. O ang alamat ba ay totoo? Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong karaming 5 kulay na alon? Tingnan ang mga nakasulat sa itaas, ang karamihan ay mga sundalo CT van, tila nagpapatunay sa hula na ito. Dapat sanang agad na umalis ang lahat, ngunit sa hindi nila namamalayan ay nahatak sila, umikot ng higit sa kalahating bilog patungo sa katawan na tanso, natatakot sa siyam na higanteng bangkay ng dragon, nagugulat sa sinaunang katawan na tanso na mahigit 20 metro ang haba, naguguluhan sa bawat isa sa mga NGU Sakti HN Dan sa ilalim ng lupa. Tila walang panganib, ngunit ang mga long tea, bangkay ng dragon, na ito. Tuldok kudli. Matapos makalipas ang higit sa kalahating bilog, unti-unting nabawasan ang takot sa kanilang puso, ngunit ang isip ay may kaunting pag-aalala pa rin, nagpasya silang dapat nang bumaba ng bundok ng mas mabilis.
Tingnan mo, sa loob ng pinakamalaking butas sa gitna ay may isang napakalaking titan. Ang katawan na tanso ay bumagsak sa lupa na bumuo ng isang malalim na butas, lumipat ang lahat sa kabila ng malaking katawan na tanso, at nang tumingin sa ibaba ay muling nagpakita ng takot. Sa ilalim ng malalim na butas ay isang super na titan, hindi ito itinayo mula sa putik, kundi ganap na gawa sa 5 uri ng NGU Saxi Thatch, matibay na kayang tiisin ang pagbagsak ng mahigit 20 metro na katawan, walang bahid ng pagkabasag. Ang napakalaking NGU sa thatch dam ay malinaw na hindi katulad ng ibang thatch dam na gawa sa lupa, nasa gitnang bahagi ng mahal na hiyas din, ang kapangyarihan nito ay tila mas malaki kaysa sa titan na gawa sa lupa. Ang katawan na tanso ay bumagsak mula sa itaas, ang lakas ng pagbagsak ay napakalaki, ngunit hindi ito nagkaroon ng kahit anong pagkabasag, walang bahagi ang nasira, mahirap isipin kung anong uri ng kakaibang bato ang ginamit sa pagtatayo nito. Sa ibabaw ng NGU Sac Thatch Stand, bukod sa malaking katawan na tanso, may mga nakatumpok na hindi mabilang na mga blok ng jade at mga piraso ng bato, puno ng sinaunang anyo. Ano man ang mga blok ng jade o mga piraso ng bato ay may mga ukit na sinaunang simbolo na labis na mahiwaga, kumpara sa sundalo city van na nakita sa NGU Sac TH Dan, mas orihinal pa, tila mga simbolo ng mahiwagang mga aklat ng langit. Sa ibabaw ng napakalaking NGU Sac Thatch Dam, ang mga blok ng jade at mga piraso ng bato ay maayos na nakaayos at hindi nasira ng katawan, na nagbigay ng pagkabigla sa mga tao. Magsimula na tayong umalis dito. Sabay na sinabi ni na Chris Wu at Chua, pinapabilis ang lahat. Agad na tumango ang lahat, talagang hindi angkop na manatili dito, kahit na may walang katapusang mga lihim, hindi ito ang tamang panahon para mag-imbestiga, ang 9 na higanteng bangkay ng dragon sa tabi ay nagdudulot ng pagkabahala, at ang malaking katawan na tanso ay lalong nagdudulot ng takot sa puso ng lahat. Nang ang lahat ay handang lumiko at umalis, isang babaeng kaklase ang sumigaw ng takot, ang bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay nahulog sa malaking butas, kaya't hindi na siya nakatayo, nahulog siya sa ibaba. Mag-ingat. Isang lalaki ang mabilis na nag-abot ng kamay upang hawakan siya, ang ilang mga kaklase sa tabi ay mabilis na tumulong, sinusuportahan siyang hilahin pataas. Ang batong nahulog ay bumagsak sa ilalim ng malalim na butas na naglabas ng tunog ng hangin na. Pagkatapos ay, isang malakas na tunog na bumagsak sa NGU Saktedan. Ang super na thatch dam ay agad na naglabas ng mga liwanag na NGU Sac, lahat ay nakaramdam ng isang napakalaking puwersa na bumabalot sa kanilang katawan, ang kanilang mga binti ay tila nakatali ng isang mabigat na bagay na napakahirap kumilos. Ang NGU Sac Thatch Dam ay patuloy na nanginginig na nagdulot din ng pagyanig sa mahal na hiyastin, ang mga tao sa ibabaw ng bibig ng butas ay nakaramdam ng pagkahilo, ngunit hindi sila makagalaw, lahat ay nahulog sa ilalim ng malaking butas. Ang lahat ay nahulog sa 5 kulay na alon, labis na natatakot. Ang lahat ay nahulog sa 5 kulay na titan, nagbagsak ng isang bungkos na mga blok ng jade at mga piraso ng bato, isang tunog na RM ang umabot, ang titan ay naging isang gulo. Ang sinaunang katawan na tanso ay nasa tabi, ang tanso sa ibabaw ay may maraming kalawang, ngunit hindi maikukubli ang mga ukit na tanso, na lumilitaw na malabo, tila may dala na kapangyarihan ng Diyos, may ilang mga guhit ng tao na umiiyak. Sa ganitong kalapit na distansya, kahit na maabot ang kamay ay maaari itong hawakan, ngunit ang lahat ay may takot sa kanilang puso, ang takot ay nagpapalamig sa kanilang gulugod. Ang 5 kulay na titan na itinayo ng mga sinaunang tao ay nakaranas ng napakaraming taon, ginamit para sa layunin ng pagsasakripisyo sa langit, talagang nagtagumpay ba ang mga sinaunang emperador sa pagtawag? Sa oras na ito, biglang nakaramdam ang lahat ng isang malamig na puwersa ng kawalang hanggan na kumikilos, na nagdudulot ng takot sa kanilang puso. Luke Nai, Chinbo Long Ti, Zarong, Sinang Kwa na IBNG Dong Tao NMNGN Ngang Fiat Truak, Lenao Chuang BNG Yu Sakte Tan Dua Den. Tuong TRUYN, Tuluk Tien Haang Hanvu, THUNGC Tam Hoang NGU The Bay Moy Hai De Vuong Tong Dai Sihan Kwa Phong Tien, Dai El, Saudo, Bon Hu Non DUC Sai G. NGU Sak Kwang Ho Loang Lan, NGO Si Fien Sinang Thatch Fien Tran NGU Sak Tay Dan BNG Nin TRN Trong SUT, Faraan Saang, NHNGCHC Cham Kak Tran BMT Toan Bo NHP Nai Toeraan Saang, Katate Tan Tulon Fara Kwang Mang NHU Ha. Rang rak Mton Vivun TRUYN Den, Mo KHINGO Si Fien Sinang Thatch Fien BNGNHU NTV,
Saudo Banra NHNG Tia Sang, NHNGCHDUC Chamkaktran BMTDUNGNHU Sosin Men, Toan Bovora, Yenlin GIA Kongtrong. Rak, Sang NHIUCHC Parakwang Mang LP Lan, Yenlin GIA Kongtrong, Saudo NHNGKHINGOC Fiancy ng Thatch Fian na Ibimo Luong Gio NHETHI Kwa, Bientan Trobutan Vao Trong Hukong, Titika NHNGCH Tram CH Tran BMT Kua NGOC Fiancy ng Thatch Fian DU Datoa Koy Estrowi Buwak. BN Tranchik H Lon DNG Chikwana EBNG Dong Tao, Yenlane MY Ngan CHCLP Lan, DUNGNHU Do Toan Bonuak Tip Duktan, Toera Kwang Mang LP Lan. Rang Rak Tieng V na LNTH High TRUYN Den, Fusomo CHC Laura Tu Sai NGU Sak TH Tan BN Kan, Yenlane GIA Kongtrong. Ang paligid ng malaking katawan na tanso ay napapalibutan ng napakaraming kumikislap na bituin, sa ilalim ng pulang liwanag ng dapit hapon ay nagbigay ng mas mahiwagang tanawin. Sa mahal na hiyas din ay may ilang tao pa, nang ang kaguluhan ay nangyari ay hindi pa nakatakas pababa ng bundok, ngunit sa oras na ito nang makita ang grupo ni na Chris Wu na nahulog sa malaking butas, at nakita ang ganitong kakaibang tanawin, lahat ay natakot, nagkumpulan at tumakbo pababa ng bundok. Sa gitna ng kaguluhan, maraming tao ang nahulog, ang mga sigaw ng sakit at mga daing ng tulong ay patuloy na umabot. At sa parehong oras, ang mga sinaunang titik na naglalabas ng kumikislap na liwanag ay biglang nagtipon sa hangin, unti-unting bumuo ng isang napakalaking bakway, may isang mahiwagang puwersa na lumalabas. Ito ay isang nakabibighaning tanawin, ang mga simbolo at sinaunang titik na ito ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na puwersa, pagkatapos ng pagkakabuo ay naging isang napakalaking bakwaido, sumasaklaw sa ibabaw ng katawan na tanso at siyam na longti. Gusto kong umalis dito. Sa ilalim ng butas, may isang tao na umiiyak na sumisigaw. Hindi tayo makagalaw. Tuldok kudli. Ang lahat ay natatakot, ngunit wala silang magawa upang baguhin ang sitwasyon. Ito ay tuldok kudli. Sa sandaling ito, sa gitna ng bakwaido ay lumitaw ang larawan ng kabuuan, ang dalawang extremities ng isdang yin at yang ay nagsanib. Kahit sa makabagong panahon ng agham at teknolohiya ngayon, ang mahiwagang kahulugan ng larawan ng kabuuan ay hindi pa rin naipapaliwanag ng sinuman. May mga tao na minsang nag-base sa mga bituin upang kalkulahin ang kaugnayan sa bakwaido, gamit ang mga parameter ng astronomiya upang magsagawa ng mga kalkulasyon, at nakuha ang bilis ng orbit. Ang dalawang tao na nagtatag ng computer ay nagmula rin sa pag-aaral ng larawan ng kabuuan, daan-daang mga landas, ngunit isa lamang ang nagdala sa tagumpay. Ang sinaunang larawan ng kabuuan para sa mga tao ngayon ay nananatiling isang palaisipan na may malaking apela, paano ito natuklasan, ano ang gamit nito, at bakit ito nilikha. Hanggang ngayon, mayroon lamang mga alamat at mga hula na hindi makatotohanan, at walang anumang konkretong ebidensya upang patunayan. Sa kasalukuyan, nakita na ng grupo ni na Chris Wu ang larawan ng kabuuan na hindi nais ipaalam sa tao, ito ay may isang napakahalagang lihim, na may kaugnayan sa panahon at espasyo. Sa loob ng larawan ng kabuuan, ang espasyo ay baluktot, ang mga sinag ng liwanag ay tila nakakaakit, kasabay ng San, Cain, Tn, Doai, Cn, Chn, Lai, at Com na tumutugma sa mga simbolo ng bakwai na patuloy na naglalabas ng liwanag, na parang isang sinaunang code na kumikislap. Sa loob ng larawan ng kabuuan, ang dalawang isdang yin at yang ay parang dalawang kakaibang pintuan, patuloy na nanginginig, dahan-daang bumubukas ng isang puwang, na tila patungo sa malalayong kalawakan. Ang kumikislap na liwanag ay hindi tumitigil, ang 8 uri ng simbolo ng bakwai ay patuloy na naglalaro mula sa liwanag tungo sa dilim, sa wakas ang mga komplikadong pagbabago ay naglaho, lahat ay lumiwanag, nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Isang malakas na tunog ng pagyanig, sa gitna ng larawan ng kabuuan, ang dalawang isdang yin at yang ay dahan-daang bumukas, sa prosesong ito paminsan-minsan ay naglalabas ng kumikislap na liwanag, kahit na may nakikita ng isang sinaunang kalawakan. Ang kumikislap na liwanag ay hindi tumitigil, ang 8 uri ng simbolo ng bakwai ay patuloy na naglalaro mula sa liwanag tungo sa dilim, sa wakas ang mga komplikadong pagbabago ay naglaho, lahat ay lumiwanag, nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Sa wakas, ang isdang yin at yang ay lumawak na parang isang karaniwang pintuan na nagbubukas ng isang napakalaking at misteryosong daanan, hindi alam kung saan patungo, at ang loob nito ay madilim.
Kasabay nito, sa tuktok ng Taison, ang siyam na katawan ng higanteng dragon ay nanginginig, ang katawan ay umuugong, ang pagyanig ay unti-unting lumalakas. Ang grupo ni na Chris Wu ay nakatayo ng malapit sa katawan, maraming tao ang natatakot at sumisigaw, at maraming mga estudyanteng babae ang nanginginig at umiiyak. Ano ang gagawin natin? Tulungan mo ako. Sa ganitong sitwasyon, lahat ay may pakiramdam ng kawalang kapangyarihan, maraming estudyanteng babae ang malakas na umiiyak. Sa oras na ito, ang mga may kaunting tibay ng loob ay naguguluhan, nakatingin ng mabuti sa napakalaking katawan, ang takip ng katawan ay biglang nanginginig at umalis sa kanyang posisyon, lumitaw ang isang malaking puwang sa loob na napapalibutan ng kakaibang aura. Loang Zoang, ang katawan ay muling nanginginig, ang takip nito ay halos nahulog, isang hindi nakikitang puwersa ang humihila sa lahat. Ay kaunting tibay ng loob ay naguguluhan, nakatingin ng mabuti sa napakalaking katawan, ang takip ng katawan ay biglang nanginginig at umalis sa kanyang posisyon, lumitaw ang isang malaking puwang sa loob na napapalibutan ng kakaibang aura. Loang Zoang, ang katawan ay muling nanginginig, ang takip nito ay halos nahulog, isang hindi nakikitang puwersa ang humihila sa lahat. Sa susunod na sandali, lahat ay nakaramdam ng pag-ikot ng mundo, at pagkatapos ay biglang naging madilim ang kanilang paningin, lahat ay pumasok sa loob ng katawan. Tulungan mo ako. Ang ilang tao ay halos natatakot na mamatay, sumisigaw ng labis na takot. Ang siyam na katawan ng higanteng dragon na dati ay nakasabit sa pader ng bundok ay ngayon ay nanginginig, kasabay nito, ang katawan ay naglabas ng isang pagsabog, at pagkatapos ay muling nagsara. Agad, ang siyam na katawan ng dragon ay parang siyam na bundok na lumilipad sa kalangitan, kahit na hindi pa rin nagpapakita ng anumang buhay, ngunit dahan-dahan nilang hinahatak ang malaking katawan patungo sa madilim na misteryosong daanan na nilikha ng larawan ng kabuuan. Ang buong Taison ay matinding nanginginig, tila ang langit ay babagsak, ang mahal na hiyas ay nagbigay ng limang kulay na liwanag na tila nag-uugnay sa langit at lupa. Ang buong Taison ay matinding nanginginig, tila ang langit ay babagsak, ang mahal na hiyas ay nagbigay ng limang kulay na liwanag na tila nag-uugnay sa langit at lupa. Pagkatapos, ang araw na kulay dugo ay biglang nawala, ang tuktok ng Taison ay unti-unting bumaba sa ibabaw.